Sa araw ng binyag ng anak ko, gumawa ng palusot ang asawa ko tungkol sa isang kagyat na pagtagas ng tubig sa pinakamamahaling suite ng hotel ng biyenan ko. Ngunit nakita ko ang kanyang image consultant na pumasok sa parehong elevator, kaya isinama ko si Doña Isabel upang makita niya mismo ang katotohanan. Ito ang kwento ni Eliza. Ang araw ng binyag ng kanyang sanggol ay dapat sana naging perpekto. Ang selebrasyon ay ginanap sa hotel na pinamamahalaan ng pamilya ng kanyang asawa sa loob ng maraming dekada. Ngunit sa kalagitnaan ng pananghalian, biglang nagpaalam si Miguel na kailangan niyang umakyat agad sa presidential suite dahil sa isang malubhang problema. Nakita ni Eliza ang isang bagay na kumumpirma sa kanyang pinakamatinding hinala. Si Isabel, ang di umano'y consultant ng hotel, ay pumasok sa parehong elevator, ilang minuto lamang ang nakalipas. Sa sandaling iyon, ginawa ni Eliza ang pinakamatalinong desisyon sa kanyang buhay. Hindi siya umakyat ng mag-isa para harapin sila. Isinama niya ang kanyang biyenan na si Doña Isabel, ang tunay na may-ari ng hotel at matriarka ng pamilya. Ang natuklasan nila nang buksan ang pintong iyon, nang walang babala ay nag-iwan sa lahat ng gulat. Kung gusto ninyong malaman kung ano ang sinapit ng lalaking ito na nagtaksil sa kanyang asawa sa mismong araw ng binyag ng sarili niyang anak, manatili kayo hanggang sa huli. Magsimula na tayo. Ang binyag ay dapat isa sa mga pinakamasayang araw sa buhay ng isang ina, puting bestida na gawa sa burda para sa sanggol. Nagkakatipon ang buong pamilya, mga litratong itatago mo magpakailanman. Isang perpektong araw para ipagdiwang ang pagdating ng isang bagong buhay, dapat sana'y naging perpekto. 6 na buwan ang aking anak na si Mateo. Siya ay mataba, may mamula-mulang mga pisngi, at may mga madidilim na matang minana niya sa aking pamilya. Ang damit pambinyag ay pag-aari na ng 3 henerasyon ng pamilya ni Miguel, puting burda na gawa sa kamay, delikado na parang sapot ng gagamba at nakatago sa seda papel sa loob ng mga dekada. Naging maganda ang seremonya sa simbahan ng San Agustin. Naging mabait si Mateo, bahagya lamang umiyak nang ibuhos ng pari ang banal na tubig sa kanyang noo. Ang mga ninong at ninang, ang kapatid kong si Lia at ang pinsan ni Miguel ay taimtim na humawak sa kanilang mga kandila. Lahat ay naaayon sa plano. Ang problema ay nagsimula pagkatapos sa salu-salo ng pananghalian. Ang kainan ay sa The Zamora Grand Hotel, ang negosyo ng pamilya ni Miguel. Ang hotel ay pag-aari na ng mga Zamora sa loob ng 3 henerasyon. Isang makasaysayang gusali na may 4 na palapag sa gitna ng Makati na may tanawin ng syudad. Puti ang harapan nitong bato. May mga balkonahing yari sa bakal, isang uri ng lumang karangyaan na hindi na basta-basta na itatayo ngayon. Si Doña Isabel, ang aking biyenan, ang may-ari. Isang babaeng nasa 70 anyos, tuwid ang likod. Ang kulay abong buhok ay laging maayos na nakapusod at palaging nakasuot ng mga damit na may mahinahong kulay. Minana niya ang hotel mula sa kanyang ama, na minana rin ito mula sa sariling ama. Higit pa ito sa isang negosyo para sa kanya. Ito ang pamana ng pamilya, ang kanyang karangalan, ang kanyang pagkakakilanlan. Si Miguel, ang aking asawa na 35 anyos, ang general manager. Mula nang ikasal kami 7 taon na ang nakalilipas, siya na ang namamahala sa pang-araw-araw na operasyon, mga reservation, tauhan, supplier, maintenance. Lahat ay dumadaan kay Miguel. At gustong-gusto ni Miguel ang kanyang papel. Mahilig siyang magpakilala bilang the hotelier, maglakad sa lobby na binabati ang mga bisita sa kanilang pangalan, at tinitiyak na ang mga tuwalya ay perpektong nakatupi sa mga silid. Tinitiyak niya na ang almusal sa restaurant ay eksaktong inihahain pagsapit ng 7:00 ng umaga. Magaling siya sa kanyang trabaho. Kailangan kong aminin. Umunlad ang hotel sa ilalim ng kanyang pamamahala. Mas magagandang review online, mas mataas na occupancy rate tuwing off-season, at mga kliyenteng bumabalik taon-taon. Ang restaurant ng hotel, kung saan namin ipinagdiriwang ang binyag, ay sumasakop sa buong ground floor. Matataas na bintana na may tanawin sa kalsada, puting mga mantel, kubyertos na pilak, at sariwang bulaklak sa bawat mesa. Ipinilit ni Doña Isabel na isara ang buong restaurant
para sa aming pribadong selebrasyon. 40 bisita pamilya mula sa magkabilang panig, malalapit na kaibigan, at ilang mahahalagang empleyado ng hotel na itinuturing ni Doña Isabel na bahagi ng pamilya. Nakatakda ako sa pangunahing mesa, karga si Mateo. Pagod na ang sanggol sa kanyang damit at nagsisimula ng magreklamo. Nasa tabi ko si Miguel, binabati ang mga bisitang lumalapit para batiin kami. Nasa kabilang dulo naman ng mesa ang aking biyenan, tinitiyak na walang palya ang serbisyo, maayos ang takbo ng pananghalian, mga pampaganang kinilaw at keso, ensaladang may sariwang kamatis, at lechon na malutong ang balat. Mayroon ding beef caldereta na amoy pa lang ay katakam-takam na, puting alak mula sa ibang bansa, masayang kuwentuhan, tawanan, at doon ko siya nakita. Si Isabel Dizon, nakaupo 3 mesa ang layo, suot ang isang kulay cream na suit na marahil ay mas mahal pa sa aking damit. Makintab ang kanyang kayumangging buhok na alon-along nakalaylay sa kanyang mga balikat. Perpekto ang kanyang makeup, profesional ang ngiti. Si Isabel ang image consultant ng hotel. Iyon ang kanyang opisyal na titulo. Kinuha siya ni Miguel 8 buwan na ang nakalipas para i-modernize ang presence ng The Zamora Grand sa social media at improve ang brand positioning nito. Iyon ang eksaktong mga salita niya. Hindi ko kailanman lubos na naunawaan kung ano talaga ang kanyang ginagawa. Kumukuha siya ng mga litrato ng hotel para sa Instagram, nag-oorganisa ng mga promotional event paminsan-minsan. Nakikipagpulong siya kay Miguel sa opisina nito ng maraming oras para pag-usapan ang mga marketing strategy. Lagi ko itong ikinakataka. Naging perpekto ang takbo ng hotel sa loob ng 3 henerasyon nang walang image consultant. Bakit kailangan ng isa ngayon? Ngunit sa tuwing magtatanong ako, sasagutin ako ni Miguel sa pasensyosong tono na ginagamit niya kapag nagpapaliwanag ng mga bagay na para sa kanya ay halata. Ito na ang modernong mundo, Eliza. Ang mga hotel na wala sa social media ay namamatay. Pinapalakas ni Isabel ang ating visibility. Maging si Doña Isabel ay tila kumbinsido. Tama si Miguel, kailangan nating umangkop. Isang investment si Isabel, kaya nanatili si Isabel. 8 buwan, laging naroroon, laging impeccably dressed, laging may ngiting profesional na hindi umaabot sa kanyang mga mata, at laging nakakahanap ng dahilan para mapalapit kay Miguel. Pinagmasdan ko si Isabel mula sa aking mesa. Nakikipag-usap siya sa ibang mga bisita, hawak ang isang kopita ng puting alak, tumatawa sa isang bagay na sinabi ng kausap. Ngunit ang kanyang mga mata, napansin ko, ay palaging lumilingon sa aming mesa. Kay Miguel, nagsimulang umiyak si Mateo. Gutom na siya. Kinuha ko ang bote ng gatas na inihanda ko sa aking bag at sinimulan siyang padedehin habang inihahain ng mga waiter ang pangunahing putahe. Tumayo si Miguel para magbigay ng isang brindis. Pinasalamatan niya ang lahat sa pagdalo. Nagsalita siya tungkol sa kagalakan ng pagiging isang ama, tungkol sa kahalagahan ng pamilya, kung paano nasaksihan ng hotel na ito ang pagsilang at paglaki ng 3 henerasyon ng mga Zamora, at ngayon ay nasasaksihan ang binyag ng ika-4. Nagpalakpakan ang lahat. May luha sa mga mata ni Doña Isabel. Umupo si Miguel. Bumalik ang mga bisita sa kanilang kuwentuhan. Nagdala pa ng alak ang mga waiter. Noon, nag-vibrate ang cellphone ni Miguel sa mesa. Nakita ko siyang tumingin sa screen. Nagbago ang kanyang ekspresyon. 1 segundo lang, pero napansin ko. Pag-aalala, pagmamadali. Ayos lang ba? Tanong ko. May problema, sabi niya habang itinatago ang telepono. Sa presidential suite. Sabi ni Roberto, may tumutulo sa kisame ng banyo. Baka sirang tubo. Ang presidential suite ang pinakamahal at pinakaprestihiyosong silid sa hotel. Sakop nito ang buong ika-4 na palapag. May pribadong teras na may tanawin ng city skyline, jacuzzi at mga antigong kasangkapan. Pinaparentahan ito sa halagang 100,000 piso bawat gabi, at ngayong gabi, ayon sa nabanggit ni Miguel kaninang umaga, darating ang isang VIP guest, isang Italianong negosyante para sa mahahalagang pulong. Isang uri ng kliyente na hindi kayang biguin ng hotel. Malala ba? Tanong ko.
Hindi ko pa alam. Kailangan kong umakyat para tingnan. Kung main pipe yan, kailangan nating tawagan ang emergency plumber bago dumating ang bisita. Tumayo siya, humingi ng paumanhin sa mga kalapit na bisita at lumabas ng restaurant. Ipinagpatuloy ko ang pagpapadede kay Mateo. Tumingin ako sa mesa ni Isabel. Wala na siya sa kanyang upuan. Kalahati na lang ang laman ng kanyang kopita. Nakatupi ang kanyang serbilyeta sa mesa. Ngunit wala na si Isabel. May malamig na bagay ang gumapang sa aking sikmura. Tinapos ko ang pagpapadede kay Mateo. Ipinasa ko siya sa kapatid kong si Lia. Pwede mo ba siyang hawakan sandali? Kailangan kong mag-CR. Lumabas ako ng restaurant patungo sa lobby. May 2 elevator ang hotel. Isa para sa mga bisita sa lobby at isa pang service elevator sa likod ng reception para sa mga tauhan at delivery. Ginamit ni Miguel ang service elevator. Nakita ko siyang lumiko sa pasilyong iyon. Dahan-dahan akong lumapit. Mula sa kinatatayuan ko, tanaw ko ang parehong elevator nang hindi masyadong halata. Bumukas ang service elevator at naroon si Isabel. Mabilis siyang lumingon sa paligid bago pumasok. Pinindot ang button para sa ika-4 na palapag. Ang ika-4 na palapag kung nasaan ang presidential suite, kung saan may di umano'y kagyat na pagtagas na kailangang tingnan ni Miguel. Nagsara ang mga pinto. Umakyat ang mga numero sa itaas ng elevator. 1, 2, 3, 4. Nanatili akong nakatayo roon sa gitna ng walang taong lobby. Nararamdaman kung paano nagkabuhol-buhol ang lahat. Ang mahahabang pulong sa kanyang opisina, ang mga lihim ng ngitian, ang mga tawag na sinasagot ni Miguel sa balkonahe kapag akala niya ay tulog na ako. Ang mga promotional event na tumatagal hanggang hating gabi. Hindi ito imahinasyon, hindi ito paranoia, totoo ito. Tumingin ako sa aking relo, 4:20 ng hapon. Huminga ako ng malalim, naging malinaw sa isip ko ang mga pagpipilian. Pwede akong umakyat ng mag-isa, harapin sila, gumawa ng eksena, sumigaw, umiyak, at maging ang histerikal na asawang pag-uusapan nila sa loob ng maraming taon. O pwede akong maging matalino. Bumalik ako sa restaurant, patuloy pa rin kumakain, umiinom, at nagkukuwentuhan ang mga bisita. Walang nakapansin sa pagkawala ko. Walang nakapansin sa pagkawala ni Miguel. Walang nakapansin sa pagkawala ni Isabel. Tumingin ulit ako sa relo. 4:25. Bibigyan ko sila ng 10 minuto. Sapat na oras para maging komportable sila, para maramdaman nilang ligtas sila, para maging kampante. Umupo ako. Nginitian ko ang mga bisitang tumingin sa akin. Tinanggap ko ang mga papuri tungkol sa kung gaano kaganda ang binyag. Tumango ako nang may nagsabing kamukhang-kamukha ni Mateo, si Miguel. 4:25. Kalmado akong tumayo. Tinawid ko ang restaurant patungo sa pangunahing mesa kung saan kausap ni Doña Isabel ang kanyang kapatid. Doña Isabel, sabi ko sa boses na mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko, maaari po ba tayong mag-usap sandali? Kagyat po. Nag-aalala akong tiningnan ng aking biyenan. Anong nangyari, Eliza? Ayos lang ba si Mateo? Ayos lang po si Mateo. Pero kailangan ko po kayong sumama sa akin ngayon. Ang pagkaapurahan sa boses ko ang nagpatayo sa kanya kaagad. Anong nangyayari? Lumayo kami sa mesa, malayo sa mga tsismosong pandinig. Katatawag lang po sa akin ni Miguel. Nagsinungaling ako nang may kumpiyansang ikinagulat ko mismo mula sa presidential suite. Mas malala raw po ang tulo kaysa sa inaakala niya. Sabi niya, bumubulwak na ang tubig, baka magdulot ng baha. Kailangan daw niya ang pahintulot ninyo agad para sirain ang pader at ma-access ang main pipe bago masira ang buong suite. Namutla ang mukha ni Doña Isabel. Ang presidential suite, ang kanyang ipinagmamalaki, ang silid na ipina-renovate noong nakaraang taon sa halagang 3 milyong piso. Baha? Ulit niya. Bakit hindi siya diretsong tumawag sa akin? Hindi ko po alam, pero sabi niya, kagyat daw. Kailangan ninyong umakyat ngayon na. Wala na raw pong oras. Naglalakad na si Doña Isabel patungo sa lobby. Nasaan ang master key? Mayroon si Roberto sa reception. Sinundan ko siya. Ang puso ko ay kumakabog nang napakalakas na akala ko'y sasabog.
Si Roberto, ang receptionist na naka-duty, ay kinuha ang master key mula sa kahon nang hingin ito ni Doña Isabel. May emergency sa presidential suite, paliwanag ng aking biyenan. Halika, Eliza. Pumasok kami sa service elevator. Pinindot ni Doña Isabel ang button para sa ika-4 na palapag. Tahimik kaming umakyat. Nagbubulungan ang biyenan ko ng mga pag-aalala tungkol sa gastos ng pag-aayos, tungkol sa VIP guest na darating sa loob ng ilang oras, kung paano dapat agad na tumawag si Miguel ng tubero. Ika-4 na palapag. Bumukas ang mga pinto. Walang tao sa pasilyo. Makapal na pulang karpet. Mga dingding na may gintong wallpaper. Ganap na katahimikan. Nasa dulo ng pasilyo, ang presidential suite. Mabilis na naglakad si Doña Isabel. Hawak ang master key. Nakarating kami sa pinto. Doble pinto na gawa sa matibay na kahoy na may gintong mga hawakan. Wala ka bang naririnig na agos ng tubig? Tanong ni Doña Isabel. Kumunot ang noo. Baka nasa loob po ng pader ang tubo, mungkahi ko. Ipinasok ng aking biyenan ang master key sa seradura, iniikot ito. Bumukas ang pinto. Walang tulo, walang bumubulwak na tubig, walang sirang tubo o anumang uri ng emergency. Ang naroon ay ang aking asawa at si Isabel sa presidential suite. Ang suite ay eksaktong ayos para sa isang VIP guest. King-size bed na perpektong naayos na may puting Egyptian cotton na kumot. Mga kurtinang pelos na kulay navy blue na nakabukas, pinapapasok ang ginintuang liwanag ng hapon. Isang panoramic view ng skyline ng Makati na kumikinang sa ilalim ng araw. At sa leather na sofa sa tabi ng mga bintana, sina Miguel at Isabel parehong nakasuot ng puting bathrobe ng hotel. Yung mga mamahaling bathrobe na may logo ng The Zamora Grand na nakaburda sa dibdib na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat isa at inilalagay lamang sa mga premium suite. Sa coffee table, mayroong isang bukas na bote ng champagne Moet, Chandon, mula sa minibar ng suite na nagkakahalaga ng 8,000 piso, 2 kopitang may laman pa, isang plato ng mga strawberry na may tsokolate mula sa room service. Nakaakbay si Miguel kay Isabel, tumatawa ito sa isang bagay na kasasabi lang niya. Pareho silang ganap na relax, ganap na komportable na parabang ginawa na nila ito ng maraming beses. Marahil nga, tumagal ng 3 segundo bago nila napansin na bumukas ang pinto, bago nila napagtanto na hindi sila nag-iisa. Unang nakita ni Miguel ang kanyang ina. Pagkatapos ay ako na nakatayo sa likod niya. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Natigilan si Isabel, ang kopita ng champagne ay nasa kalagitnaan ng kanyang mga labi. Ang katahimikang sumunod ay napakatindi na naririnig ko ang tiktak ng antigong orasan sa ibabaw ng chimenea. Dahan-dahang pumasok si Doña Isabel sa suite. Ang kanyang tingin ay lumibot sa eksena, ang champagne, ang mga kopita, ang mga bathrobe, ang kanyang anak at ang image consultant na siya mismo ang nag-apruba na kunin. Nasaan ang tulo? Tanong niya sa isang mapanganib na kalmadong boses. Binuksan ni Miguel ang kanyang bibig, isinara ito at inalis ang kanyang braso mula sa balikat ni Isabel na para siyang napaso. Ma, kami, tinanong ko. Putol ni Doña Isabel sa mas malakas na boses. Nasaan ang lecheng tulo na nangangailangan ng iyong kagyat na atensyon sa gitna ng binyag ng iyong anak? Kaya ko pong, hindi. Sigaw ng aking biyenan sa lakas na nagpanginig kina Miguel at Isabel. Ayokong makarinig ng kahit isang salita pa mula sa bibig mo. Lumapit siya sa kanila. Matigas ang kanyang tindig. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pigil na galit na hindi ko pa nakita sa kanya kailanman. Sinabi sa akin ni Eliza na may baha na kailangan mong sirain ang mga pader. Tumatakbo akong umakyat dito. Iniisip na ang aking suite, ang aking hotel ay nawawasak. Nanginginig ang kanyang boses. At ano ang natagpuan ko? Ang aking anak na umiinom ng pinakamahal na champagne mula sa minibar, kasama ang empleyadong ako mismo ang nag-apruba na kunin dahil kinumbinsi mo ako na kailangan siya para sa negosyo. Nanginginig na inilapag ni Isabel ang kopita sa mesa. Doña Isabel, ako po. Manahimik ka. Utos ng aking biyenan nang hindi man lang siya tinitingnan. Kakausapin kita mamaya.
Sa ngayon, ang anak ko ang kausap ko. Bumaling siya kay Miguel. Gaano nakatagal? Lumingon si Miguel. Nakaupo pa rin siya sa sofa, suot ang bathrobe ng hotel. Sa malapitan, nakikita kong wala siyang suot sa ilalim. Ang kanyang damit ay maingat na nakatupi sa likod ng isang silya. Ma, kung hahayaan mo akong magpaliwanag, gaano nakatagal? Umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Isabel. 8 buwan, bulong ni Miguel. 8 buwan. Ang parehong haba ng panahon na pinaghihinalaan ni Eliza mula nang kunin si Isabel. 8 buwan. Dahan-dahang inulit ng aking biyenan. 8 buwan mong ginagamit ang hotel ko bilang pugad ninyo. 8 buwan kang nagsisinungaling. 8 buwan kang nagnanakaw ng champagne sa minibar at ginagamit ang mga suite na nagkakahalaga ng 100,000 piso bawat gabi para sa iyong mga tagpuan. Hindi po ganon yon. Kung hindi, paano? Pakipaliwanag mo sa akin, Miguel. Tumayo si Miguel. Bahagyang bumukas ang kanyang bathrobe at kinailangan niyang hawakan ito gamit ang isang kamay. Ang eksena ay magiging katawa-tawa kung hindi ito nakakaawa. Nagka-inlavan kami ni Isabel. Hindi ito plinano, nangyari lang. At oo, minsan dito kami nagkikita dahil pribado. Dahil libre pagtatapos ni Doña Isabel, dahil si Mama ang nagbabayad ng champagne, dahil si Mama ang nagbabayad ng mga sweet, dahil napakatanga ni Mama na hindi niya napapansin na ninanakawan siya ng sarili niyang anak. Noon ko narinig ang isang bagay na lalong nagpalala sa lahat. Si Isabel, nagsasalita ng mahina kay Miguel, na para bang wala kami roon ni Doña Isabel. Sinabi ko sa iyo na wag tayong pumunta ngayon. Sinabi kong delikado dahil sa binyag. Relax ka lang. Sagot ni Miguel sa mapagmataas na tono na ginagamit niya kapag naniniwala siyang kontrolado niya ang lahat. Nasa baba yung matanda, abala sa pag-aalaga sa iyaking sanggol. Hindi yon aakyat. Ang matanda. Ang iyaking sanggol. Nakita ko kung paano tumama ang mga salitang iyon kay Doña Isabel. Nakita ko kung paanong ang kanyang likod, na laging tuwid, ay lalo pang tumuwid. Nakita ko kung paanong ang kanyang mga kamay, na hawak ang master key, ay nagsara sa anyo ng mga kamao. Ang matanda, ulit niya sa boses na kayang magpayelo ng karagatan. Ganyan ka magsalita tungkol sa iyong ina. Huli na nang mapagtanto ni Miguel ang kanyang sinabi. Hindi mali ang pagkasabi ko. Hindi ko sinasadya. At ang apo ko, ang anak mo, ang sanggol na kabibinyag lang natin 1 oras na ang nakalipas. Ang iyaking sanggol, huwag mo akong tawaging mama. Huwag kang maglakas loob na tawagin akong mama. Bumaling sa akin si Doña Isabel. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok kami sa suite, direkta niya akong tiningnan. Makintab ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Eliza, sabi niya sa kontroladong boses, salamat sa pagdala mo sa akin dito. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung sino talaga ang anak ko. Pagkatapos ay bumaling siya kina Miguel at Isabel. Nang magsalita siya, walang emosyon ang kanyang boses. Tanging malamig na awtoridad. Miguel Zamora, tanggal ka na sa trabaho sa The Zamora Grand Hotel. Epektibo ka agad. Mayroon ka hanggang bukas ng tanghali para lisanin ang iyong opisina. Kung may makita akong anumang pag-aari ng hotel na nasa iyo pagkatapos ng oras na iyon, tatawag ako ng pulis. Hindi mo ako pwedeng tanggalin, protesta ni Miguel. Anak mo ako. Ang hotel na ito ay pamana ko. Pamana mo? Dating pamana mo, sabi niya. Binibigyang diin ang salitang dating. Bukas na bukas, pupunta ako sa abogado ko at babaguhin ang aking testamento. Wala kang makukuhang kahit 1 sentimo sa hotel na ito, kahit 1 baldosa, kahit 1 kuwadro, wala. Ma, nagiging irrational ka. Irrational? Ako ang irrational? Ikaw ang nagtaksil sa iyong asawa sa araw ng binyag ng iyong anak. Nagnakaw ka sa hotel ko, tinawag mo akong matanda, at ako ang irrational. Bumaling si Doña Isabel kay Isabel, at ikaw, tanggal ka na rin. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa ari-arian ko kailanman. Kung kailangan mong kunin ang anumang gamit mo mula sa di umano'y opisina mo, sasamahan ka ni Roberto. Mayroon kang 1 oras. Nagsimula nang umiyak si Isabel.
Itim na luha mula sa kanyang maskara ang dumadaloy sa kanyang perpektong na makeup na mga pisngi. Pakiusap po, Doña Isabel. Kailangan ko po ang trabahong ito. Wala po akong iba. Dapat inisip mo yan bago ka nakipagtalik sa isang lalaking may asawa sa hotel ng kanyang ina. Naglakad ang aking biyenan patungo sa pinto, marahang hinawakan ang aking braso. Halika na, Eliza. Kontaminado ang hangin dito. Lumabas kami ng suite. Isinara ni Doña Isabel ang pinto sa likuran namin nang may matunog na click. Sa pasilyo, sa wakas ay pinakawalan ko ang hiningang kanina ko pa pinipigilan, nanginginig ang aking mga binti. Ayos ka lang? Tanong ng aking biyenan. Hindi ko po alam, pag-amin ko. Alam kong may mali, pero ang makita ito, alam ko. Pinindot ni Doña Isabel ang button ng elevator. Eliza, bukas ng umaga, pupunta tayo sa abogado ko. Pareho tayo. Sisiguraduhin kong mawawala lahat kay Miguel sa diborsyo at babayaran ko ang bawat sentimo ng iyong mga legal na gastos. Doña Isabel, hindi niyo po kailangan. Oo, kailangan ko. Ikaw ang ina ng apo ko. Isa kang mabuting babae na hinamak ng anak ko at sisiguraduhin kong makakamit mo ang hustisya. Dumating ang elevator. Tahimik kaming bumaba. Pagdating namin sa lobby, huminto si Doña Isabel. Bumalik ka sa restaurant. Ngumiti ka. Tapusin mo ang binyag ng may dignidad. Ako na ang bahalang mag-utos kay Roberto na umakyat para siguraduhing aalis ang dalawang iyon sa hotel ko at si Miguel. Si Miguel ay hindi ko na problema. Problema na siya ng abogadong kukunin niya. At sinisiguro ko sa'yo, mas magaling ang abogado ko. Bumalik ako sa restaurant. Kumakain pa rin ng dessert ang mga bisita. Walang nakapansin sa dramang naganap 4 na palapag sa itaas. Tulog si Mateo sa mga bisig ng kapatid ko, busog at walang kamalay-malay na ang kanyang pamilya ay gumuho na. Umupo ako. Tinanggap ko ang isang piraso ng almond cake. Ngumiti ako nang may nag-alok ng isang brindis. At 20 minuto pagkatapos, nakita ko si Miguel na tumatawid sa lobby patungo sa labasan, suot pa rin ang kanyang damit pambinyag. Pulang-pula ang mukha, nakayuko. Sumusunod sa kanya si Isabel, 3 hakbang ang layo, pasan ang kanyang bag na parabang napakabigat. Si Roberto, ang receptionist, ay sumusubaybay sa kanila na may profesional na neutral na ekspresyon. Nakita ko silang lumabas sa pangunahing pinto ng The Zamora Grand Hotel. Pumasok si Miguel kaninang umaga bilang manager, bilang tagapagmana, bilang ang dakilang hotelier. Lumabas siya bilang isang tanggal na empleyado na walang reference. Kinabukasan, pumunta kami ni Doña Isabel sa opisina ng kanyang abogado, si Attorney Reyes, isang babaeng nasa 60 anyos na may reputasyon bilang isang mabagsik na abogado sa mga kaso ng diborsyo. Gusto kong makuha ni Eliza ang lahat ng pinahihintulutan ng batas, utos ng aking biyenan, ang bahay, ang buong kustodiya, isang malaking sustento, lahat. At ano po ang gusto ninyo mula sa diborsyo, Mrs. Zamora? Tanong ng abogada sa akin. Naisip ko si Miguel, ang kanyang mga kasinungalingan, kung paano niya ako hinamak sa harap ng lahat sa loob ng maraming buwan, kung paano niya tinawag na iyaking sanggol ang aming anak. Gusto kong magbayad siya, simpleng sabi ko, para sa bawat kasinungalingan, para sa bawat pagtataksil. Gusto kong maintindihan niya na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Ngumiti si Attorney Reyes. Kung gayon, magkakasundo tayo. Tumagal ng 4 na buwan ang diborsyo. Si Attorney Reyes ay kasing bagsik ng kanyang ipinangako. Sinubukan ni Miguel na makipag-ayos, humingi ng shared custody at panatilihin ang bahay na magkasama naming binili. Wala siyang nakuha. Nakuha ko ang bahay, ang buong kustodiya ni Mateo at isang sustento na nag-oobliga kay Miguel na ibigay ang 40% ng anumang kikitain niya sa hinaharap. Naging partikular na matigas ang hukom nang magpresenta si Attorney Reyes ng ebidensya ng mga resibo mula sa minibar ng Presidential Suite sa loob ng 8 buwan. Pagnanakaw ng yaman ng kumpanya, hatol ng hukom. Nagpapakita ito ng masamang karakter at kawalan ng responsibilidad. Lumabas si Miguel sa korte na walang dala kundi isang utos na bayaran ang aking mga legal na gastos bukod pa sa kanya.
Tinupad ni Doña Isabel ang kanyang salita. Binago niya ang kanyang testamento. Hindi na mamanahin ni Miguel ang hotel. Sa halip, ang hotel ay mapupunta sa isang trust na pamamahalaan ng mga profesional hanggang sa maging 25 anyos si Mateo. Ang apo ko ay karapat-dapat sa mas mabuti kaysa sa isang magnanakaw at sinungaling na ama, sabi ng aking biyenan habang pinipirmahan ang mga dokumento. Ngunit may ginawa pa si Doña Isabel, isang bagay na hindi ko inaasahan. 2 linggo pagkatapos ng diborsyo, tinawag niya ako sa kanyang opisina sa hotel, ang mismong opisina kung saan nagtrabaho si Miguel sa loob ng maraming taon. Eliza, sabi niya, itinuturo ang silya sa harap ng kanyang mahogany desk. Kailangan ko ng tulong. Anong klaseng tulong po? Kailangan ko ng isang general manager. Isang taong mapagkakatiwalaan ko, isang taong nakakaintindi na ang hotel na ito ay isang pamana ng pamilya, hindi isang personal na yaman na pagsasamantalahan. Tiningnan niya ako ng direkta. Gusto ko ikaw yon. Doña Isabel, wala po akong karanasan sa hotel management. Mayroon kang degree sa business administration, mayroon kang integridad, at higit sa lahat, mayroon kang interes na protektahan ang lugar na ito dahil ito ang kinabukasan ng iyong anak. Huminto siya. Ako ang magtuturo sa iyo. Ituturo ko sa iyo lahat ng kailangan mong malaman, pero kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan. Tinatanggap mo ba? Tinatanggap ko. Ang mga sumunod na buwan ay naging matindi. Tinuruan ako ni Doña Isabel ng lahat. Kung paano makipagnegosasyon sa mga supplier, kung paano pamahalaan ang mga tauhan, kung paano harapin ang mga mahihirap na bisita, kung paano basahin ang mga numero at unawain kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa negosyo. Natuklasan kong magaling ako rito, mas magaling kaysa sa inaasahan ko. Mayroon akong mata para sa detalye. Marunong akong makinig sa mga tauhan at higit sa lahat, tinatrato ko ang hotel nang may respeto na nararapat dito. Umunlad ang The Zamora Grand Hotel, dumami ang mga reservation, bumuti ang mga review. Nagsimulang mag-delegate ng higit pa si Doña Isabel, nagtitiwala sa aking pagpapasya. Sa kabilang banda, hindi sinuwerte si Miguel. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa ibang mga hotel sa Metro Manila, ngunit maliit lang ang mundo ng hotel industry. Kilala ng lahat si Doña Isabel. Narinig ng lahat ang kwento ng anak na nagnakaw ng champagne mula sa minibar para mapahanga ang kanyang kerida. Walang tumanggap sa kanya. Si Isabel ay bumalik sa probinsya niya. Ang kanyang Instagram ay nabura matapos may makahanap ng mga litrato at magkomento ng buong kwento. Nagtapos si Miguel na nagtatrabaho sa isang supermarket, nag-aayos ng mga paninda sa estante, kumikita ng minimum wage. Halos kalahati nito ay napupunta sa sustento. Alam ko ito dahil nagpapadala sa akin ng buwanang ulat ang korte. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan, hindi rin ako naawa, wala akong naramdaman. Si Miguel ay naging isang taong hindi na mahalaga sa buhay ko. Hanggang isang hapon noong Nobyembre. Nasa opisina ako, sinusuri ang mga projection para sa Pasko nang tumawag si Roberto mula sa reception. Ma'am, may gustong kumausap sa inyo. Personal daw po. Sino? Isang nakakailang nakatahimikan, si Sir Miguel po. Hindi ko na siya nakita mula noong araw sa korte. 6 na buwan, kalahating taon kung saan muli kong binuo ang aking buhay. Nang wala siya, paakyatin mo siya. 2 minuto pagkatapos, pumasok si Miguel sa aking opisina. Ang opisina na dati ay sa kanya, kung saan siya umupo sa loob ng maraming taon na pakiramdam ay importante. Tumatanda na siya. Hindi na maganda ang pagkakasiya ng kanyang suit. Marahil ay pumayat siya. Mayroon siyang mga eye bag, magulo ang buhok, at nakayukod na parang isang taong talunan. Eliza, sabi niya, nananatili sa may pinto na parabang kailangan niya ng pahintulot para pumasok. Miguel, anong kailangan mo? Kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko ng pera. Yung sustento, hindi sapat para mabuhay ako. At walang tumatanggap sa akin dahil alam ng lahat ang kuwento. Sumandal ako sa aking silya, ang itim na leather na silyang in-order ko nang ako na ang umupo sa pwesto. Komportable, makapangyarihan, akin. At nandito ka, ikaw lang ang makakapagbigay sa akin ng pagkakataon. Pakiusap para kay Mateo.
Kailangan kong masuportahan ang anak ko, si Mateo. Ang sanggol na tinawag niyang iyaking sanggol habang kasama ang kanyang kerida. Nagkataon, dahan-dahan kong sinabi, mayroon kaming bakante. Nagningning ang kanyang mukha. Talaga, Eliza? Salamat. Ako, nag-resign yung janitor sa madaling araw noong nakaraang linggo. Kailangan namin ng maglilinis ng mga banyo sa lobby, maghuhugas ng sahig sa pasukan at magtatapon ng basura bago dumating ang mga unang bisita para sa almusal. Ang shift ay mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. Ang sahod ay minimum wage. Nawala ang ningning sa kanyang mga mata. Janitor? Janitor lang ang available. Gusto mo ba o hindi? Nakatayo lang si Miguel doon. Nakikita ko ang labanan sa kanyang mukha, ang pride laban sa pangangailangan, ang kahihiyan laban sa gutom. Kung kukunin mo ang trabaho, patuloy ko sa neutral na boses, magre-report ka sa housekeeping supervisor. Magsusuot ka ng uniforme na may pangalan mong nakaburda. At kapag may nakita akong kahit isang dumi sa mga banyo, kahit isang reklamo mula sa bisita, tanggal ka. Naiintindihan mo? Lumingon siya. Naiintindihan. Nasa storage room ang uniforme. Ituturo sa iyo ni Roberto kung saan. Magsisimula ka bukas. Alas 2 ng madaling araw, eksakto. Tumalikod na siya para umalis. Miguel, tawag ko. Huminto siya. Isa pa. Habang nagtatrabaho ka rito, huwag mo akong kakausapin maliban kung talagang kailangan para sa iyong trabaho. Huwag mo akong hahanapin. Huwag kang susubok ng mga personal na usapan. Ako ang boss mo. Ikaw ang janitor. Iyon lang ang ating relasyon. Oo naman, bulong niya. Lumabas siya ng aking opisina. Ang opisina na dati ay sa kanya, kung saan siya gumawa ng mga desisyon, kung saan niya plinano ang kanyang mga tagpuan kay Isabel, kung saan niya inakalang siya ay kailangan. Kinaumagahan, pagdating ko ng alas 8, malinis na malinis ang lobby. Kumikinang ang mga banyo. Ang sahig sa pasukan ay malinis na malinis. At sa bodega ng serbisyo, nakasabit sa kanyang kawit ang kulay abong uniforme ng mga janitor na may pangalang Miguel na nakaburda sa dibdib. Lumitaw si Doña Isabel sa tabi ko habang sinusuri ko ang lobby. Lumingon siya sa paligid ng may paghanga. Maganda ang pagkalinis ngayong umaga, komento niya. Napakametikuloso ng bagong janitor, sagot ko. Ngumiti ang aking biyanan. Alam na alam niya kung sino ang bagong janitor. Desisyon niya na aprubahan ang pagkuha sa kanya nang kumonsulta ako. Ang hotel na ito, sabi niya, tinitingnan ang kanyang minamahal na lobby, sa wakas ay nasa kamay na ng mga taong rumerespeto rito. Umakyat ako sa aking opisina. Umupo ako sa aking silya, tiningnan ang mga ulat ng occupancy na nagpapakita ng isa na namang matagumpay na buwan. Sa labas, sa isang lugar sa hotel, si Miguel ay nagkukuskos ng mga banyo. Pumasok siya sa hotel na ito bilang tagapagmana, bilang ang dakilang hotelier, bilang isang taong importante. Ngayon, nililinis niya ang mga banyong dinudumihan ng iba. At ako, ang asawang hinamak sa araw ng binyag ng kanyang anak, ang namamahala ngayon sa imperyong inakala niyang magiging kanya. Hustisya, natuklasan ko, ay may iba't ibang anyo, at kung minsan, ito ay mas matamis kaysa sa pinakamahal na champagne.